Thank you, Senator Marcoleta, for those interventions. Secretary, babalik lang ako doon sa yung tanong kong roles between ICI. Meron bang duplication between ICI and DOJ? Both are fact-finding, both are case building. Meron bang duplication, and how do we differentiate the two roles or the two bodies? May PG Dong with that. Good morning, Mr. Chair. There would be no duplication, sir, because in the investigations which are conducted by the Department of Justice, no, with the Nakakatuwa po itong si Senator Marcoleta kasi aminin nyo mga kapatid, napakarami po nating natututunan dito po kay Senator Marcoleta, no? Alam nyo, tuwing hearing po, ang dami na, ako particular ewan ko sa iba, ako po particular, napakarami ko pong natututunan dito po kay Senator Marcoleta sa paraan po niya ng pagtatanong. Ang linaw po sayang talaga, no? Sa direksyon po ng Blue Ribbon Committee. Kitang-kita po natin, no, kahit hindi po Blue Ribbon Committee to, parang Blue Ribbon Committee din po. Dahil eto pong mga taga-DOJ, mga tauhan po to ni Boying, yan yung mga iniwan ni Boying, o sumalo dito po kay Boying na ngayon po ay isa ng ombudsman, no? Antindi po, napakalinaw po ng tinatakbo doon sa Blue Ribbon, papunta po sa pagtukoy, sino po yung mga mastermind. So may tatlo po tayong punto rito, no? Una pong punto, yung pong kinwestiyon po ni Marcoleta, maganda po to, konfrontasyon Kinonfront po ni Marcoleta, o mag-lex lang po tayo kinonfront po ni Marcoleta, eto pong mga taga-DOJ, no? Hinggil po dito sa usapin ng basic po to, kaya po walang patutunguhan, kaya po nagsasabi po yung ICI ngayon na matagal pa to. Sinasabi rin po nila na wala na pong nakakasuhan pa na malalaking tao. Sabi nga, ang termino nga dyan ni Marcoleta, mga sapsap lang ba yung gusto nating sampahan ng kaso? Kasi kung mga sapsap lang, nasa tamang direksyon yung DOJ. Pero kung gusto nating matukoy sana, no, yung mga malalaking tao, yung mga mastermind, sana sinunod nila si Marcoleta. Kinuwento niya yung kinumbinsi niya yung mga etong mga kontraktor na maging state witness. At nung may pumayag nga po si Diskaya, nagkataon naman na pumayag din po yung Senate President, no, na i-endorso to sa DOJ. Nagkataon naman po na ito pong pagkapayag po ng mga Diskaya, tinanggal na po sila sa pwesto. Itong dating senador, Senate President, at saka dating si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee. Para lang po palabuin. Ang linaw na ng tunguhin, papunta, tutukuyin yung mastermind. Yun po yung purpose. Kaya po talagang tinarbaho po nila. Para hindi matukoy yung mastermind, kinakailangan mawala po si Marcoleta. Yun po yun Yun po talaga yung labanan dyan, no? Na mawala itong si Marcoleta para hindi matukoy yung mastermind. Na ngayon, tukoy na natin anong tawag dyan? Yung wala lang pong, hindi lang po opisyal, pero lahat ng Pilipino, kilala na natin kung sino yung mga mastermind dito. Siyempre, yung mga pinagbigyan ng mali-maletang pera. Okay. Tignan nyo yung sinasabi niya, tama yun Ako hindi ko naiisip yun Yung kinakatwiran ng DOJ, kaya nila hindi po pwedeng maging state witness itong mga Diskaya,
Ang sinasabi nila dyan, restitution. Magsoli muna. Tignan nyo po. Pinutatapo sila ni Marcoleta. Wala talaga silang balak sa simula. Kasi ano yung tinanong ni Marcoleta sa kanila? Ang sabi ni Marcoleta, no? Magkano ba yung isosoli ng Diskaya? 'Di ba? Oy, ano na nangyari sa akin? Hello, test mic. Wala pa rin. Ayun. 'Di ba ang ganda ng tanong ni Marcoleta eh. Kung gusto nyo magsoli yung mga Diskaya, magkano yung isosoli nila? Wala po nakasagot. Ibig sabihin, hindi po natin naiisip yun, pero si Marcoleta dahil maalam sa batas, o sige, pagpalagay na yan ang gusto nyo na restitution o gusto ninyo kahit wala sa batas. Pinatulan sila ni Marcoleta eh. Wala sa batas yung restitution. Gusto nyo, bago nyo kuning state witness yung mga Diskaya, magsoli muna. Ang tanong, magkano yung pinapasoli nyo? Wala pong makasagot. Wala pong makasagot ng numero. Kasi hindi naman po sila papunta sa pag-state witness sa mga Diskaya. 'Di ba? Kaya wala po silang numero kung magkano yung isosoli. O di huling-huli po sila, 'di ba? O ikalawa pong punto. Yung dito naman po sa usapin ng sa usapin po ng yung Bendalo. Tama, buti hindi sila pumalag doon. So pinakita ni Marcoleta na sumasang-ayon itong bagong leadership ng DOJ. Sang-ayon sila na mali yung Bendalo kahit kailan. Okay po yun kung Robin Hood ka. Yung Robin Hood na magnanakaw ka tapos ibibigay. Hindi naman sila magnanakaw eh. 'Di ba? Hindi naman sila magnanakaw. Na pwede nilang inanakawan yung mayayaman tapos ibibigay sa mahirap. Ang DOJ po ay pangunahing pong ahensya ng pamahalaan para magtaguyod o magpatupad ng batas. DOJ nga, Department of Justice. Magtaguyod ng katarungan. Kaya maling-mali po yun. Maling-mali po na sabihin ng isang senador yung Bendalo. Lalo na po, yun nga, pinunto ni Marcoleta, na lalo na kung sasabihin na hindi naman break dalo ang sinasabi, Bendalo lang eh. O, yan kasi yung yan yung kay Remulla na willing siya na baguhin ang batas o interpretasyon sa batas. At ikatlo, na natutunan natin dito, yun pong sinasabi na maling-mali yung pagdadala nila kay Tatay Digong. Pero dahil may kakulangan po tayo sa batas, nung sinasabi po ni Remulla ito sa isang hearing, yan yung problema nung hearing di ba? Sinasabi po, actually, pag nagkukumprontahan sila ni Marcoleta, parang stalemate lang lagi eh. Pero ang linaw po doon ng banat ngayon ni Marcoleta na hindi nyo pwedeng i-quote yung batas na kinukot ni Remulla, yung International Humanitarian Ek-Ek. Dahil uubra lang pala yun na isosurrender natin sa ICC kung mayroon pa tayong tratado, kung meron pa po tayong treaty o taratado dito sa mga taratado na to, no? Kung mayroon pa po tayong treaty sa ICC, effective po. Tapos na po yung treaty natin, 1 year lang po yun. So lahat po ng ito talagang illegal na illegal. Kaya ipanalangin lang nila na wag manalo si Sara Duterte kasi masisingil sila lahat niyan. Yan DOJ, yan si Remulla. Kaya si Remulla, sinafety niya yung sarili niya na magkaroon siya. Alam nila yung mangyayari sa kanila. Ang dami nila nilabag na batas. Yung walang kamuang-muang na sa mga batas, lumabag ng batas. Pero yung may alam sa batas, katulad ni Remulla, no? Pinakita ni na yung kinukot ninyo, hindi nyo itinutuloy.
uubra lang yan na isosurrender nyo si Tatay Digong, uubra lang yan kung meron pa tayong umiiral na treaty. Yan po, kaya ako, pasalamat na pasalamat ako sa tagal ko pong nanonood, nakikinig ng mga Senate hearing. Ngayon lang po ulit ako na-excite, lalo na tuwing nakikita natin si Marcoleta. Nabitin lang ako sa DPWH, mukhang hindi siya bumira, yung pala, kamag-anak pala. Kamag-anak pala niya si Vince Dizon. Okay. Hindi ba maganda yung aking Hindi ba ako nakapokus? Impeachable po ba ang ombudsman? Opo, impeachable po ang ombudsman. Yan. Malinaw lahat dito sa HK. Calix me. Malinaw sa amin. Papa Zany. Patay lahat ng aking patay ang aircon, patay ang electric. Ang electric pa na lang. Saan kaya magtago itong mga kumag na bendalo na to? Oy, wag pa ulit-ulit. Sisirayan. PBM, ina mo, si Imelda. Ayan. Piolo, aka Badong. Siguraduhin nila na di mananalo si Sara sa 2028 kasi kung hindi, Dilaray, Y, Labud. Alam niyo po, ang ikatatalo lang po ni BP Sara, kung siya po una, kung hindi siya tatakbo, ikalawa, kung knock on woods, may nang mangyari po sa kanyang kakaiba. Pero kung makakalahok po siya, sigurado na po yan. Nabuhayan ako ng love servants kasi narinig ko ulit si Senator Marcoleta na ginisa ang mga taga-DOJ. Correct. Kidnapping talaga. Siguraduhin nila na di mananalo. Kasi iba si Marcoleta no? Matalino siya pero hindi po siya yung English ng English. Hindi po siya yung R, hindi mabigkas yung R. No? Yung talino niya, isa sa talino niya, yung ginawa niyang na maintindihan siya. Yung ginawa niya po na dapat din siyang maintindihan ng lahat ng Pilipino. No? Yan po Meron po kasing mga matatalino na hirap silang explain nila sa sobrang taas ng inabot ng talino nila. Hindi naman nila ma-explain. Maniwala sa basher na vlogger, Boss Buds, malinaw na malinaw ang added analysis mo kay galing-galing ni Attorney Marcoleta. Salute your commentary, boss. Hindi po, kay Marcoleta po lahat galing yan. Wala po akong dagdag dyan. Sinamarize ko lang yung mga pinunto niya. Yung tatlo na yun, no? Yung punto niya po sa ang ganda kasi ngayon parang hindi alam nyo kung saan ako bumibilib sa tao, mag-amin na tayo, no? May konti naman tayong talino. Yung mga nasasabi nila, yung mga bagay na hindi ko naisip, putya, bilib ako sa mga taong ganun Kaya yan sila Inday, saka to si Marcoleta, bilib na bilib ako sa kanila. Kasi yung the rest ng mga politiko, alam ko na diskarte. Alam ko na mga posible nilang sabihin. Alam mo yun? Nababasa mo na? Malinaw na malinaw ang video at audio mo. Boss Buds, malinaw, marami talagang natututo sa iyo. Lintik lang walang ganti sa pagkakulong sa 82 years old. Sana buhay ka pa, Imelda. Sa 20. Hello po, Idol. Code the Philippines, Lagasi Marcoleta.
galing na abogado, tunay na may katalinuhan ang mga sinasabi. Bertold, sa 75, kasi ako nanonood 75-inch, sensya na po, pero sa CP ko parang malinaw. Maliit kasi di pansin.